Kabayan, kung ikaw ay nakakaranas ng pamamanhid, kahit saang parte ng katawan mo namamanhid, lalo na yan kung yan ay pabalik-balik. Ibig kong sabihin, ngayon okay, bukas wala, makalawa, umaatake na naman. Example natin itong pasyente. Disclaimer po ha, purong informasyon lang po ito at hindi ito medical advice. Ha? Na nangyayari mismo sa laboratory. Yung pamamanhid ng katawan mo, kabayan, please, huwag mong pabayaan. Huwag mong sasabihin, baka ganito, baka ganyan, baka. Yang baka mo, baka mauwi, nakabaka din ako, baka mauwi yan sa late na diagnosis sa'yo. Etong pasyente, gusto ko na siyang pababain to make the story short. Kasi nakaupo siya dyan habang nagpa-process ako. Sabi ko, bumaba ka na para ihatid ko na lang yung resulta mo, doon ka na mag-antay sa harap ng doktor. Hindi pala siya makababa, kabayan, dahil nga inaatake na naman ng pamamanhid ng kanyang lower extremities. Doon ako nagkaroon ng hint na gusto kong ibigay na awareness ito sa inyo. Napatanong ako, disclaimer ulit. Sabi ko, yan ba ang problema mo, yung pamamanhid? Ayun, nagkwento ng pasyente. Lalo na daw sa madaling araw, kabayan. Okay? Kung kayo nakakaramdam ng pamamanhid sa paa, dyan sa kamay, batok, ganyan. Ito ang resulta ng pasyente, kabayan. Niran ko ang kanyang kasi may kidney function siya, may lipid profile. Ang kidney function niya, kabayan, 3 folds. Ang normal sa lalaki, 1.35. So kung 3 folds, kabayan, mataas na yan. Yung lipid profile niya, ayun, mataas din sobra at yung triglyceride. At hindi alam ng pasyente, meron siyang mataas na blood glucose. Bakit ko po sinasabi sa inyo na huwag niyong pabayaan yung pamamanhid na nararamdaman niyo sa katawan niyo, mga kabayan? Kailangan nyo nang magpa-check up sa doktor pag nakakaramdam kayo niyan. Lalo na kapag yung pabalik-balik. For example, dyan sa kamay mo ngayong araw, bukas makalawa, dyan sa paa mo. Tinanong ko yung pasyente. Dahil nga sa nakita ko yung resulta niya, hindi ba masakit yung pag-ihi mo? Hindi ba masakit yung balakang mo? Ang nireklamo lang, kabayan, pamamanhid. Lalo na daw sa madaling araw. Kailangan nyo magpa-check sa doktor, kabayan, dahil nga nagbibigay na nga ng warning na senyales yung katawan nyo. Nagbibigay na siya na, oops, teka lang. Yung pamamanhid, hindi nyo alam kung ano ang pwedeng nag-cause niyan. Kaya kung pumunta kayo sa doktor, pwedeng magpa-request siya ng analysis, pwedeng kayo ay insufficient ng mga vitamins, pwedeng kayo may electrolyte imbalance, pwede kayo may sugar, pwede kayo may mataas na lipid profile, cholesterol, triglyceride, bad cholesterol, mga ganun. Malalaman po yan kung ano ang dahilan yan. Ngayon, kung ginagawa mong pa-delay-delay ka, kagaya nitong pasyente, tinanong ko siya, matagal na mo na bang nararamdaman yung pamamanhid ng katawan mo? Oo, sir. Kaso lang hindi ko na nakayanan. Hindi ako makatayo sa umaga dahil nga sobrang manhid. Yan, namamanhid daw yung paa niya. Isipin mo, kabayan, na hindi masakit ang pag-ihi, walang masakit na balakang, pero ang taas ng creatinine. Okay? Mataas ang sugar. Ang pamamanhid o kaya yung numbness kasi, Cabs, pwede yan na nagkakaroon ng blood vessel interruption. Kapag may interruption, paano ngayon magagampanan yung pagdaloy ng maayos ng iyong mga dugo? Sino ang magdadala ng mga nutrients dyan sa kinakain natin, dun sa kasuluk-sulukan ng ating katawan? Mahirap. Kaya please, hindi po maganda talaga na pabayaan mo yan kahit simpleng pamamanhid lang yan. Ito na lang, natakpan naman ang pangalan ng pasyente. Tingnan nyo ang hemoglobin niya, kabayan. Ilan? 11.2. Sa lalaki, mababa ito, kabayan, ha. Dapat yan, mga expected ng mga lalaki, 13, 14, 15. Pero 11.2. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, nagbibigay na nga ng signal o warning yung katawan mo, hindi mo pinapansin. Yan ang punteriya ko ngayon dito, ha. Simpleng pamamanhid, hindi mo alam, meron ka palang karamdaman. For awareness lang po ito, kabayan, ha. Nanaway magiging awake sa inyo na, oops, teka lang, napanood ko ito kay Dammais TV. Sige nga, magpa-check ako para at least malaman nyo. Lalo na yan kung namamanhid yung katawan nyo. Ano kayang dahilan nito? Walang magagawa yung mga tapik-tapik nyo dyan. Yan yung ginagawa ng pasyente, oh. Anong ginagawa? Pinapamasahe, pinapatapik-tapik. Anong epekto? Dahil sa pagdelay, ayan, 3 folds ang kanyang creatinine, mataas ang sugar. Hindi po ba mas maganda na magpa-check up para malaman agad? Hindi ko naman po, kabayan, na sinasabi na lahat merong kakayahang magpa-check up. Pero pagdating sa kalusugan mo, pakiusap, pwede mo bang gawan ng paraan yan?
Yung material na bagay nga nagagawa mo ng paraan, yan para sa kalusugan mo pa kaya? Ha? Sige nga, pagdating sa mga panghihiram, pang-uutang, mga ganyan, para sa mga material na bagay na yan, nagagawan mo ng paraan. Pero pagdating sa kalusugan mo, yan ang nadidelay na pwede mong gawin sa buhay mo. Okay? Isang awareness ng kabayan ha. Please. Simpleng pamamanhid. Tingnan nyo to oh. Diba? Kaya awareness is the key po talaga kabayan ha. Pag may naramdaman na kayo dyan sa katawan nyo, lalo na pabalik-balik yan, simpleng pamamanhid, baka mauwi sa hindi magandang karamdaman kabayan. Okay? Alagaan nyo po yung kalusugan nyo ha. God bless everyone. Bye-bye.